So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon po simulan na natin ang paghiwa sa ating bida, yung ating bagong harvest na kalamansi. Yan, kukunin po natin kasi yung kaniyang katas. Yan. Right. Yan makatas po yung ating kalamansi dahil kaka-harvest lang natin. Yan. Ayun. Hanap na po Ganda po ng bunga ng ating kalamansi. So ngayon ay pipigay natin. Yan. Yun. Alright. Okay. Makatas po yung ating kalamansi. Yan daming katas na natin nakuha Masabaw ang kalamansi. Yes. Yan. So marami po tayo nakuha ang katas. So ngayon ay titimpla na natin ang ating chicken. So yung ating soy sauce o toyo. Yan. I-mix natin. Haluin natin. Sunod ay ang cooking wine. Yan. I-mix pa rin natin para lumasa. Yun. Okay, babad natin yan ng ilang minuto para maglasa. Ngayon, yung puti ng itlog ay babatiin natin siya. Yan. Alright. Okay, pagkabate, i-alo natin sa corn flour. Yan, i-mix din natin itong dalawang sangkap na ito. Yan, paghaluin mabuti. Alright. Yun. Ayun. Nahalo na lang siyang mabuti. Yan. So ngayon ay bubuksan na natin ating kalang. Yan. Painitin po natin ang ating kawali. Yan, lagyan na natin po yung mantika. Yan. Painitin po natin ang mantika, Alright. So ngayon, yung ating chicken ay ilalagay natin. Ito po, tatakpan natin ng ayan. So, ilagay po natin sa ating corn flour yung ating chicken. Ayan. Tapos ay iprituin na natin. Ayan. Okay. Ito pa. Inimix po natin, lagyan natin sa ating corn flour. Yan, bago natin ilagay sa kawali. Ayan. Ito pa. Alright. Yun. Okay. Ngayon, tingnan natin kung luto na itong kabilang side. Yun. Baligtarin po natin. Alright. Yun. Okay, hayaan po natin yan na mag-golden brown. Kapag golden brown na po yan, doon po malalaman na luto na. Yan. Yan. Golden brown na, Yan. Tingnan natin. Alright. Yun. Yan. So ngayon,
ay sisindan natin panibagong kalang para lutuin naman itong kanyang sauce. So yan po yung ating sauce. Una po yung suka. Yan. Sunod ay ang kalamansi. Yung ating katas ng kalamansi. Tapos yung ating asukal. Ayun. Sunod ay ang asin. Ayan. Sunod ay ang tubig. Ayan. Okay, yayin po natin ngayon yan hanggang kumulo. Ayan. Ayun, kumukulo na. Ngayon, haluin natin. Alright. Ilagay na natin yung ating ginayat na maliliit na carrots. Ayan. Okay, sunod ay ang ating spring onion. Ayan. So, ngayon tatakpan natin hanggang kumulo. Ayan. Okay, habang inaantay natin kumulo yun, ilagyan na natin itong cornstarch sa tubig na malamig. Yan. So, malamig po yung tubig na yan. Alright. I-mix natin mabuti. Yan po ay pampalapot. Yan. So, ngayon ay kumukulo na. Yan. Kulong-kulo na po. So, ngayon ilagay na natin ang ating cornstarch mixture. Yan. Alright. Haluin natin. Ayan. Ayan, lumapot po kagad dahil sa ating cornstarch mixture. Ayun, malapot na. Ayan. Yan po yung ating sauce. So, yan po. Tapos natin siyang mapakulo. Pwede na po yan. Right? Ang bango po ng usok pupunta sa akin. Yan. So ngayon ay slice natin ating chicken. Yan. Alright. Yan. I-slice po natin lahat yan. Okay. Alright. Last. Ayun. Ganda po ng kanyang itsura. Mukhang napakasarap nito. At siyempre, yung ating partner ng ating sauce na ginawa. Ayan, lagyan natin sa isang plato. Alright. So ngayon ay lagyan natin ng sauce sa ibabaw. Yan. Alright. Ang ating kalamansi chicken recipe. Alam magsasakang reporter. Yun. Ganda po ng itsura, Itsura pa lang, katakam-takam na. So ito na po yung ating bagong lutong kalamansi chicken recipe alam magsasakang reporter. Yan. So ngayon po titikman na natin yung ating recipe ngayong araw na ito, Kalamansi chicken recipe alam magsasakang reporter. Yan. Natin. So, hindi ka na po kailangang mag-sauce, dahil yung pong kanyang sauce, nandiyan dyan na, nakalagay na, Tayo. Yung ulam natin sa kanin. Alright. Mix natin ngayon. Grabe, ang sarap!
Ang sarap. Panalo. Malasa, no? Yung mga ginamit nating sangkap. Champion. Yung pong ating kalamansi, no? Lasang-lasa. Tapos tamang-tama po yung timpla dahil sa iba pang mga ingredients, ano? Like carrots, itong ating yung ginamit natin yung cornstarch, pampalasa, asin, asukal, no? Nagahalo yung lasa. From garden to table, ano? Kaka-harvest lang po natin ng bunga ng tanim nating kalamansi. Magluto rin po kayo nito, ano? Tiyak po magugustuhan ng buong pamilya, lalo na po yung inyong mga anak. O kung meron po kayong mga bisita, ano? VIP guests na darating sa inyong bahay, i-prepare nyo po ng ganito, ano? Ito po yung menu na ihanda nyo po sa kanya. Tiyak magtatanong ang iyong guest o ang iyong bisita kung paano yan iniluto. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat pagsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Jennifer Bantilan. Hello Sir Mer, magandang umaga po. Gaano po ba katagal bago magkaugat ang isang minarkot na halaman? Salamat po. Thank you very much sa Jennifer. More or less 1.5 to 2 months magkakaroon yan ng maraming ugat at safe na to transplant. Tanong naman mula kay Margie Tuason. Sir Mer, ano po ba ang inahalo sa paggawa ng fermented fruit juice? Salamat po. Molasses po yung aking hinahalo, pero kung wala po kayong makuwang molasses, pwede naman po yung brown sugar. Tanong naman mula kay Jenelita Montenegro. Sir Mer, may tanim po akong kalamansi from seeds, pero hindi pa rin po nagbubunga 2 years na. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Jenelita. Hindi mo talaga mapapabunga pa yan kung seeds mo siya itinanim. Mabilis mong mapapabunga yung kalamansi kapag yan ay markot method. So maghihintay ka pa ng mga half years, 2.5 years bago mo yan po pwedeng mapabunga ang tanim na kalamansi mula sa seeds. Tanong naman mula kay Mark Gilgok Ong. Sir Mer, paano po bang paggawa ng tea para sa ubo at sipon mula po sa eucalyptus plant? Meron po kasi kaming tanim dito. Salamat po. Thank you very much sa Mark Gilgok. Kumuha ka lang ng kanyang mga daon tapos pakuluin mo ng hanggang mga 10 minutes. Kapag kumulo na yan, pwede mo na yung kunat at palamigin. Pwede na yung inumin. Maganda yan sa ating katawan. Lalo na kung may sipon o kaya ay ubo. Tanong naman mula kay Murphy Dublin. Hello Sir Mer, ano pong magandang itanim na gulay sa malamig na lugar tulad ng erilan? Salamat po. Thank you very much sa Murphy. Maganda dyan mga beans, o kaya naman ay repolyo, cauliflower, o kaya naman ay mga pechay, lettuce. Maganda rin yung itanim sa mga malalamig na lugar. At ang uling tanong natin ay mula kay Emma Hitomo. Hello Sir Mer, bakit po kaya yung tanim kong lychee? Ang taas na niya, 10 years old na po, hindi pa rin nagbubunga. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Emma. Isa sa dahilan ay lack of nutrients. So maglagay ka ng natural at organic na pataba tulad ng vermicast, cow manure, chicken manure, o kaya na may compost. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice nang sa ganon, magkaroon na ng flower at bunga ang iyong tanim na lychee.
Season 18 na po tayo ngayong araw na ito. Kami pong lahat na bumubuo ng masaganang buhay ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta at nanonood ng aming programa. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.